So, eto na nga mga ka-eksena, press na press, sobrang init pa, galing oven toaster. Nako, sigurado po na mag-iiyakan na naman at magbubulag-bulagan at magtatanga-tangahan itong mga DDS. Bakit, Direk? Dahil ngayon lang po nangyari sa history ng Pilipinas at sa kagagawan po, Nino, ng ating pinakamamahal na si Pangulong Bongbong Marcos. Ano meron dyan? 24 na Pilipino na nakadetain sa Russia, nakatakda na pong pauwiin. Pero na, like, subscribe na agad sa channel na laging may Sang ka pa. So ngayon mga ka-eksena, kung ikaw man ang kapamilya nitong mga Pinoy na nakadetain na matagal na sa Russia ay mapapauwi, hindi ka ba magpapasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos? At kung ikaw naman ay isang tunay na Pilipino para sa kababayan mo, hindi ka ba matutuwa sa ginawa ng administrasyon? 'Di ba? Anong ginawa ng administrasyon? Nakita nyo naman po kung papaano makipagdialogo at makipag-usap ng talagang heart to heart, sabi nga ni Ate Lods. 'Di ba? At talaga namang napakaganda ng pagtrato ng Russia o ni Putin kay Pangulong Bongbong Marcos. At yan ang hindi kayang gawin ni Sara Duterte. Bakit? Babasa lang yun ng script. 'Di ba? So, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Napakaganda at gusto kong palakpakan si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa napakagandang iuuwi niyang balita sa pamilya ng mga Pilipinong nakakulong sa Russia at mapapauwi na. Inaayos na po mga ka-eksena, nakatakda ng pauwiin. Ano? Galing, di ba? Oh. So, eto na. Without further ado, mga ka-eksena, Arnold Clavio, yung maleta. Charot. Oh. Igan sumentro sa kapayapaan, seguridad at ekonomiya ang paksa ng ASEAN-Russian Commemorative Summit na pinangunahan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Russian President Vladimir Putin. Samantala, sinabi ng Pangulo na nakatakda ng pauwiin sa Pilipinas ang 24 na Pinoy na na-detain sa Russia kasunod ng tulong nila ni Putin. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Tandaan nyo, yung kay Mary Jane Veloso, isa din naging susi si Pangulong Bongbong Marcos. Pero wag natin alisin ang credit kay Pinoy. Si Pinoy merong ginawa para hindi matuloy ang pagbitay sa kay Mary Jane Veloso. Si Digong, anong sabi ni Digong? Sige, execute her. I respect your gano'n-gano'n si Digong. Gusto niya, walang problema. Kung yun daw ang desisyon ng Indonesia, go ahead, 'di ba? So walang kwenta si Digong. Okay lang sa kanya na mabitay yung ating kababayan doon sa bansang 'yon, 'di ba? O si Pinoy naman gumawa ng paraan para mapahinto, matigil at wag muna mapahaba pa yung pagkakataon para mapalaya si Mary Jane. Dito naman, si Pangulong Bongbong, ito na naman, nagawa na naman niyang palambutin ang napakatigas na sausage. subscribe na agad. Ang tinatawag na Russian sausage. Napalambot ni Pangulong Bongbong Marcos si Putin at para mapapayag na mapauwi na itong mga kababayan natin na nakadetain sa Russia. Ang galing-galing talaga, oo. Sang ka pa? Kaya ba ni Digong yan? Patayin mo! Chairmanship. Saka nakakatawa dito yung 'di ba yung headpiece o yung headset o yung earpiece ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung tinuturuan siya ni Putin. Yung smile ni Putin na ang cute, parang si Putin parang rascals din eh. Yung baby. Bakit? Walang buhok eh. Ay, may buhok din sa likod. O, di ba? Hindi mo makikitaan ng nung para bang sobrang seryoso. Parang ang dating ni Putin di ba? Maganda yung aura ni Putin kay Pangulong Bongbong Marcos na napapa-smile, talagang tawag dito,
entertain at maganda ang pakikitungo ng Russia o ni Putin kay PBBM, no? Oh. Na ng bilateral meeting ni na Pangulong Bongbong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa Kazan, Russia, may isinangguni ang Pangulo tungkol sa 24 na mga Pinoy na Napakalinaw may isinangguni ang Pangulong Bongbong Marcos patungkol po doon sa mga nakaditine o nakakulong na 24 na Pilipino. Ayan na may balita na. Baka i-fake news nyo pa, mga putang ina nyo, mga DDS talaga kayo. Yeah, baby! Diba? Oh. na nakadetain sa Irkutsk, Russia. I don't know if people are aware of this, but 24 Filipinos have been in detention in Irkutsk for how many months now? Oh. 9 months. Oh, tagal na. Wala tayong balita. Hindi natin malaman kung ano ng kalagayan nila. Oh. As far as we know, hindi naman sila nakasuhan. As a request, especially speaking to the families, kung pwede naman, we can find a way that they be we get some information about them. Una. Pangalawa, na makahanap naman tayo ng resolution. Siyempre, respetado natin ang batas ng Russia, respetado natin ang kanilang pamahalaan. Ngunit, kung may paraan, sana magawa natin. Nagulat daw si Putin nang malaman ito, pero mabilis namang umaksyon ang Pangulo ng Russia. Noong nag-bilateral meeting kami ni President Putin, binanggit ko ito. Oh. At nagulat din Ganyan ang Pangulo. Ganyan ang presidente, 'di ba? Yung presidente ng mga DDS, yung gusto nila maging presidente, anong gusto? She may not like how I answer. Yes, She may not like the content of my answer. yes, But I am answering. yes, She may not like. 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 'Di ba? Four Bs. Si Pangulong Bongbong ay nalaglag na, ano ba 'yan? May nagwawala. Si Pangulong Bongbong Marcos, mga ka-eksena, 'Di ba? Wala pang bilateral meeting. Nalaman niya na yung info na ganyan, na may ganong klaseng sitwasyon ng mga Pilipino. Akalain mo, lakas ng loob nito presidente na to, sinabi kay Putin. 'Di ba? Kahit ako ngayon ko lang nalaman niya, kaya napakagandang balita, Ang tibay mo, Mr. President. Para sabihin mong 'di ba? Ang galing no? Para pang nagkaharap sila na, pare, yung aking mga kababayan, nakakulong daw dito Si Putin agad ang sabi, ano? Totoo ba yan? Sige, papalayain natin yan. Grabe, no? Ang lupit mo, Mr. President. Isa pa nga, gusto ko yung part na to Ulitin ko. Biruin nyo, iniisip pa lang. Kumbaga, nalaman pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos at nag-iisip na ng paraan para gawa ng solusyon. Ano nangyari nung nagharap? Sinabi. Ganon. Di ba? Ang lupit, siya, respetado natin ang kanilang pamahalaan. Ngunit, kung may paraan, sana magawa natin. Nagulat daw si Putin nang malaman ito, pero mabilis namang umaksyon ang Pangulo ng Russia. Noong nag-bilateral meeting kami ni President Putin, binanggit ko ito. Grabe, At nagulat din siya. Sabi niya, hindi ko alam yan. Pag-aaralan namin, tingnan namin ang nangyayari. Sabi niya, nakita na namin yung sitwasyon. We found out where the 24 Filipinos are. We found out what the problem was with their case, with their situation. And first of all, he said, they have not been charged with any wrongdoing. But they have still been kept in detention for 9 months. Ayon kay Pangulong Marcos, posibleng biktima ng illegal recruiter ang mga Pinoy. Ang naging problema nila was immigration. Ayun. So sabi ni President Putin sa akin, sabi niya, hindi naman sila ang hinahabol namin. Hinahabol namin yung mga illegal recruiter. Yun ang kinakasuhan namin. At saka yun talaga mabigat ang kanilang kaso sa akin. Bale victims of human trafficking, sir? Yes, something like that. Ang magandang balita, ayon sa Pangulo, ire-release at ipapadeport na ang 24 na Pinoy at inaasahang makakauwi ng Pilipinas bukas. Better na! Like, share, subscribe na agad sa channel na laging may araw. Hindi, ito seryoso.
para ako naluluha. Kasi ang bilis ng aksyon, no? Ang bilis ng ano. Kung walang ganyang presidente, para direktang sabihin, prangkahan, tingin nyo mapapauwi yan? O ngayon, sabihin nyo mga DDS, maganda yan, balita o hindi? Di ba Sheila Acacio, DDS, ginawa niya ni Putin dahil kay Digong? Yun lang. Hindi, sa totoo lang mga kaiksena, natutuwa talaga ako na parang naluluha. Kasi, di ba, ang bilis eh. Uuwi na bukas. Oh my God. Naku, history na naman ito kay Pangulong Bongbong Marcos. At syempre, disaster na naman para sa mga DDS. Lalong baon na naman sila. Grabe, Mr. President, talagang lalo mo akong pinapahanga. Lalo talaga akong nagsusumikap at super striving para ipaglabang ka dahil talagang napakabuti mong tao. Nilalagay ko yung sarili ko dun sa mga pamilya at mismong OFW na nakadetain, tas mapapauwi ka. Sino dahilan? Ang gobyerno. Pangulong Bongbong Marcos yan. 'Di ba? Oh, 'di ba Maria Carpo Ginami? Oh, ang galing ano? Isa pa nga. It sounds to me like alam mo yun, parang may kumakantang anghel. Ang grabe, tawa ko. Ang 24 na Pinoy at inaasahang makakauwi ng Pilipinas bukas. Oy! Wala nang ibinigay na dagdag na detalye kung taga saan ang mga Pinoy na dinetain sa Russia. Kahapon nagbukas ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan Expo International Exhibition Center. Kabilang sa mga naging prioridad sa summit ang kapayapaan, seguridad at ekonomiya ng ASEAN at Russia. As we mark this milestone, the Philippines would like to highlight three priorities that should animate our cooperation in the years ahead. First, peace, security, and stability. Oh, wait lang, Mr. President. Ilocano, Denmark, yung isang marine pinatanggal ng asawa dahil maraming naanakan. Nagpakamatay pa ang tatay. Bayaran talaga sila direct. Kinakasuklaman namin. Grabe, no? Pero maraming salamat, Ilocano, Denmark. Mabalik tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Sobra talaga, bumibilib talaga ako. Pati yung the way talaga siya pagdating makikipag-usap international sa lahat ng leaders. Talagang buong-buo ang confident. Putang ina, pag si Sara yan, malamang nakaganyan yan, no? Thank you so much for all your coming today and to all the leaders and yes, of course, and by the way, and in every highway, and more, much more than this, I did it my way. Shukran. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging may kaal. Nang inang yan, wag si Sara yung kumay. Siguro, boring yung mga nakikinig dyan. Pati yung translator. What? Siro kan sa akin, tawa naman. Ba't kayo tumatawa? Wala naman nakakatawa. Seryoso nga si Sara pag nag-ano, di ba? Oh, yes. Di ba? Binabasa na nga wala pang dating. Wala pang kahit anong alam mo yon, walang feelings, 'di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos pag nagsasalita yan, talagang may diin talagang may mapapakinig ka talaga A more dynamic economic partnership. Food and energy security deserve a particular attention, as these are the foundations on which broader stability rests. And third, perhaps the most enduring, is our people. Mula po rito sa Kazan, Russia, is Kasani Rosia. Tina Panganiban Perez. Reportage, GMA News. Oh, spicy ba? Galing, palakpakan natin. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong
Maraming salamat, Mr. President. Talagang super ang taba ng puso ko. Sobrang ang saya ko talaga. Walang halong biro. Kasi ngayon ko lang talaga to nalaman. Ngayon lang kasi to, mga kaiksena, fresh na fresh. Good strategy yan ni PBBM, extending security, strengthening our relationship with Russia. That war is going on between allies, Russia and US. Yan. Di ba nga po, kung matatandaan ninyo, ano sabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Ha? Friends to all, enemy to none. Diba? Yan ang maliwanag. At syempre, habang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang adhikain na yan, hindi natin gusto at wala tayong balak makipag-away at gagawin natin yan sa mabuti at sa legal na paraan. Di ba? So, Mr. President, one more time, I salute you, I proud you. Di ba? Subscribe na agad sa channel na laging may Maraming salamat. Ba't hindi nyo wala ba kayong mga kamay dyan? Palakpakan naman!